RMN sa Cotabato 90.9 DXNY. Oras mga kasama, 7:44 ng umaga. Tatak RMN. Ang oras mga kasama atin ng United Bangsamoro Justice Party number 13 sa balota. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. 19 anyos na suspect sa ambus incident sa tropa ng RMFB 12 arestado sa Maguindanao del Sur. Headlines. Mag-asawa naman patay sa sunog kagabi sa Sarif Aguac. Headlines. Natagpo ang granada isinailalim sa agarang disposal sa Sultan Mastura Municipality. Headlines. 3 suspect arestado sa operasyon kontra droga. Baril at Cebu na samsam sa search warrant sa North Cotabato. Headlines. MILF Adjag at the 1st Mechanized Brigade nagpalakas ng koordinasyon sa seguridad. COMELEC, PNP at AFP pinaigting ang seguridad sa Maguindanao Norte at Cotabato 3. Headlines. Comelec control sa isang lugar hindi basta-basta idinideklara. College student subsidy program para sa mga kabataan Cotabateño, patuloy ang proseso ng dokumentasyon. Headlines. At public hearing naman sa buong bar matagumpay na nakumpleto para sa right of way bill. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, umaga tayo ngayon ng Miyerkules, unang Huwebes, 20 na sa buwan ng Agosto 2026. Kami ito kapagbalita, Radyo Maneb Sabang. At Radyoman Erwin Kabilbigan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Narito balita mga kasama, hati naman ng BFP Bangsamoro Federalist Party number 4 sa balota. Arestado sa Maguindanao del Sur ang 19 anyos na lalaki na iniugnay sa ambush incident sa 2 taon ng Regional Mobile Force Battalion 12 sa Lambayong Sultan Kudarat Province noong July 7. Kinilala ni Maguindanao del Sur PPO Public Information Officer Major Jesip Tamayo, ang suspect na si Nuramin Dalgan alias Ogi, residente ng Dato Abdullah Sanggi. Naaresto siya bandang alas 4:40 ng hapon sa barangay Poblasyon ng Patuan, Maguindanao Sur sa pinagsalig na operasyon ng PNP at AFP. August 18 po ito, no, bandang alas 4 ng hapon dito po sa barangay Poblasyon ng Patuan. So, sa ating mga intelligence information, sila yung member po ito sila ng mga Dawla Islamia kasi doon sa mga report. At yun nga po, kasama po nila yung ibang mga members ng time na inambush yung ating mga kapulisan doon. Po ito, yung ating pong si Nuramin Dalgan po, alias Og. Bata pa po ito, 19 years old pa lang. Based on intelligence information, may iba pa, no? May mga iba pa silang mga atrocities na ginawa. Pero sa warrant kasi, yun lang yung lumabas pa sa warrant at RMN News. Diretso Balitang Cotabato. May warrant of arrest si Dalgan para sa kasong murder na inilabas ng RTC Branch 20 sa Tacurong City. Natunto ng suspect na namimili umano ng kanyang bibilin sa bahagi ng lugar at nakita ng informant ng PNP tracker kung kaya't inilatag ang operasyon. Patuloy siyang sumasailalim sa investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng sangkot sa naturang insidente at iba pang krimen habang nasa kustodiya na siya ng Ampatuan PNP. pares po sa kanya yung sa kaso po na murder doon po pagkasawin po nung ginawa nilang ambush na pagdini doon sa ating mga tropa ng RMFP doon sa Lambayong. Yes po, meron po kasi po tayong tinatawag ng mga tracker team kung saan lahat po ng mga ating mga wanted person ay meron pong mga nakatutok diyan na yung ating pong mga tracker team, yung mga ating mga inform is na monitor nga po na nandito siya sa lugar. Kaya po RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Narito ang balitang hati naman ni Member Parliament Boots Malang ng 1st District ng SGA sa ilalim ng BFP Party number 2 sa Balota. Patay on the spot naman o binawian ang buhay ang mag-asawa makarang masunog ang kanilang tindahan sa Barangay Poblasyon sa Sarif Aguac, Maguindanao del Sur alas 11:50 kagabi. Sa report, nakilala mga biktimang sina Basco at Nuraisa Abdul Ghani na nagkataong tulog nang mangyari ang insidente. Bukod sa tindahan ng mga biktima, hindi bawa pa sa 10 establishment naman ang tuluyang natupok ng sunog kabilang ang nasunog. May ulat din na isang 4 anyos na bata ang nadamay sa insidente.
Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sani at lawak ng pinsalang dulot ng nasabing insidente. Kagabi po ito doon po sa bahagi ng Sharif Agwa kung saan naapula rin naman po yung sunog at nagtulong-tulong naman po yung ating mga Bureau of Fire Protection na malalapit sa lugar para nga po maapula yung nangyaring sunog. Kung saan sa bahagi po ito, kung matatandaan niyo po yung round ball ng Sharif Agwa, di ba po meron po doong market area, so doon po yung bahagi ng sunog kagad. Yes po mga RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:49 ng umaga mga kasamang oras sa ni Sultan Dato Teng Gumbila, BFP Party First Nominee for Traditional Leader, number 5 sa balota. Napilitang isailalim sa emergency disposal ang isang hininalang lumang granada matapos sa matagpuan sa gilid ng Narciso Ramos National Highway sa Barangay Macabiso, Sultan Mastura, Maguindanao del Norte, alas 9:05 kahapon ng umaga. Nadiskubre ang hininalang unexploded ordnance UXO ng isang maintenance personnel ng DPWH Region 12. Agad namang rumisponde ang Sultan Mastura Police at kinordon ang lugar upang ilayo ang mga motorista, pedestrian at residente. Sinuri ng Explosive and Canine Unit of PECU ang hininalang pampasabog at napagalaman na corrosive at unstable kaya hindi ligtas ilipat. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ang balita nyo narinig natin naman mga kasama ni Edgardo Prof. Edgar Ramirez, first nominee ng Christian for Peace, number 7 sa balota, at Pastor Percival Lagman, number 4 sa balota para sa Sittler Community. RMN News, Diretso. Naratong balita natin naman ni Attorney Siti Farhani Uyud, fourth nominee ng Ayat Party, number 12 sa balota. Arestado ang 3 individual makarang makumpiska ng iligal na droga sa bypass operation sa UP Maguindanao del Norte. Nakilala ang mga naaresto sa mga alias na sina Suharto, 28 anyos, at alias Nelly, 54 anyos, at isa pang alias Santi, 37, pa mga residente ng Maguindanao del Norte, South Cotabato at North Cotabato. Napagbenta ng mga suspect ang isang police posture buyer, kaya't sila ay hindi na nakaligtas pa. Ang mga ito sasampahan ng kaso sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:52 ng umaga mga kasamang oras, at naman ni Attorney Sheriff Abbas, UBJP candidate sa 1st District ng Cotabato City, number 1 sa balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Kulong ang isang 38 anyos na lalaki matapos salakayin ng mga otoridad sa bisa ng search warrant sa isang lugar sa Barangay Damawato, Tulunan, North Cotabato bandang hating gabi. Sa operasyon ng Tulunan Municipal Police Station at CPPO-PIO, na-recover umano mula sa pagingat ng suspek ang 3 pakete ng hininalang shabu na may kabuang bigat na tinatayang 1 gramo at nagkakahalaga ng 6,800 pesos. Gayun din ang isang .357 Smith & Wesson revolver na walang serial number. Nakakulong na sa kustodiya ng Tulunan na Police ang suspek at naharap naman sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ang balita nyo narinig natin naman mga kasama ni Engineer Bay Ali S. Caron, third nominee ng Bangsamoro Party o BAPA, number 2 sa balota. RMN News, Oras mga kasama, alas 7:52. Oras sa naman ni Attorney Omar Yasser Sema, first nominee ng Bangsamoro Party o BAPA, number 2 sa balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa iba pang mga balita, hindi napigilan ni former BTA Parliament Member Dato Midpantao Midibang Sr. na maglabas ng kanyang reaksyon sa nangyaring insidente ng ambush kay ICM Abdul Rauf Makuha sa Barangay Bito, Dato Linsisot, Maguindanao Norte habang papauwi sa Cotabato sa ninong Sabado. Git niya na ang ganitong insidente o gawain sa kahit sinong individual, lalo na kung pinakamatas na opisyal, ay isang walang saysay at hindi makatarungan. Ayon pa kay Timbang, hindi dapat nanaig sa puso at isipan ng isang individual ang puot o galit dahil ang tunay na isang Muslim ay hindi kailanman gagawa ng mga bagay na makakasakit ng kanyang kapwa.
gagal mo na kabutatan ko na. Nadirin, data ba na kanggonyatan tayo pagalit, sud. Labi-labi rin na may ka, yanin na matara na kamal ka ng kapunaran. Yan na ba na gabalo kakuanan ka magkagisuro ko rin. Pero, bakit? RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, 7:54 ng umaga. Tatak RMN. Brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kini ha, timan-in ninyo. Sipon, sakit sa ulo, sakit sa lawas, hilanat, allergic rhinitis ug sinusitis, Simdex D. Padalion nato. Timailhan sa hilanat, Simdex D. Ang Simdex D mapalit sa mercury drug ug uban pang butika duol ninyo. Phenylpropanolamine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Simdex D. If symptoms persist, consult your doctor. Suggested retail price of Simdex D is still at $3.50. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, 7:56 ng umaga. Oras sa naman ni Attorney o ni Anwar Young Fighter Alamada, UBJP candidate sa 5th District ng Maguindanao del Sur, number 1 sa balota. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Pinaigting ng COMELEC, PNP at AFP ang seguridad sa Maguindanao del Norte at Cotabato City bilang paghahanda sa nalalapit na halalan sa Bangsamoro kasunod na mga naitalang insidente ng karahasan at napaulat na tangkang pananambang kay BARM Chief Minister Abdul Rauf Magkakuwa. Pinangunahan ni COMELEC ang Maguindanao del Norte Provincial Election Supervisor Attorney Muhammad Nabil Mucia ang pagpupulong kasama sina 6th Infantry Division Commander Brigadier General Ricky Bunayog, mga provincial at city director at mga municipal station chief. Tinalakay ang security assessment, deployment at koordinasyon ng mga law enforcement agencies. Sinusuri rin ang mga voting center para matukoy ang mga lugar na nangangailangan ng dagdag na security personnel at iba pang safety measures. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa ibang balita mga kasama, ang balitang ito atin naman ni Attorney Lanang Ali Jr., UBJP candidate, 19th nominee, number 13 sa balota. Hindi basta-basta maring ilagay sa ilalim ng common control ng isang barangay, munisipyo de Lawican, ayon kay Legal Network for Truth Election o LENT Executive Director Attorney Ona Caritos. Ipinaliwanag ni Attorney Caritos sa tanging COMELEC in bank ang may kapangyarihan magdeklara ng COMELEC control. Maritong simulan sariling inisyatiba ng komisyon, rekomendasyon ng security forces o verified petition mo naman sa isang butante. Binigyan din ng lente na kailangang sundin ang itinakdang proseso bago magkaroon ng deklarasyon at hindi ito maaaring basta ipahayag ng sinumang individual o anumang organisasyon. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:58 ng umaga mga kasamang oras sa naman ni Dr. Tumanda Antok, BFP candidate sa 3rd District ng Cotabato City number 1 sa balota. Hinikayat ng Teamwide Justice and Governance o TJG ang mga tribal leader na panatili ng katahimikan at pagkakaisa sa gitna ng hindi pagkakaunawaan sa pagproseso ng pagpili ng mga kinatawan ng Moro o non-Moro Indigenous Peoples o NMIP sa Bahrain Parliament.
Ayon sa grupo, mahalagang pairalin ang dialogo at paggalang sa proseso matapos lumitaw ang hindi pagkakasundo sa ilang tribal assembly na isinagawa para sa pagpili ng dalawang NMIP reserve seat representatives sa unang elected 80 seats parliament ng BARM. Hinimok din ng TJG ang mga panig na iwasan ang mga palitan at pag-atake sa social media at sa halip ay hayaang umusaad ang mga reklamong inihain sa COMELEC at Korte. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa ibang balita mga kasama, pinagbayo pa ng More Islamic Liberation Front o MILF Front Ad Hoc Joint Action Group o AJAG at the 1st Mechanized Brigade ng 6th Infantry Division ang kanilang koordinasyon sa isang pulong sa barangay Kalantangan, Tacurong City, sa probinsya ng Sultan Kudarat. Pinangunahan ni MILF Adjunct Chairman Anwar Alamad ang delegasyon ng MILF habang si Brigadier General Omar Orozco naman ang namuno sa 1st Mechanized Brigade. Dumulo sa pulong ang ilang commander ng MLF BF at makinatuan ng magkabilang panig. Tinilakay sa pagpupulong ang mga usapin sa kapayapaan at seguridad, koordinasyon sa mga komunidad at pagpapanatili ng katatagan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Maring inimok ng Notre Dame University o NDU ang mga estudyante, magulang, guardians at iba pang miyembro ng kanilang komunidad na maging mapagmatyag at makisa sa pagpapanatili ng ligtas ng learning environment sa campus. Sa inilabas na call to action, binigyan diin ng universidad na responsibilidad ng buong komunidad ang seguridad at kapakanan ng bawat isa. Hinikayat din ng lahat na sumunod sa campus rules at agad i-report ang anumang kainainalang aktibidad o bagay sa school personnel. Kasabay nito, nagpaalala ang NDU na iwasang magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon, larawan, video at chismis tungkol sa mga insidente sa social media. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa iba pang balita, hinikayat ng MBHTE ang lahat ng personnel nito na maging maingat, responsable at professional sa paggamit ng social media at iba pang online platform. Bigyan din ng ministeryo na bilang isang lingkod bayan kailangan mapanatili ng mga kawani ang mataas na pamantayang ethical at proteksyonan ang privacy at kapakanan ng mga mag-aaral sa kanilang mga online activity. Hinimok din ng MBHTE mga personnel na repasuhin at mahigpit na sundin ang MBHT Order Number 003 Series of 2026 bilang bahagi ng pagpapalakas ng accountability at pagpapanatili ng tiwala ng publiko sa mga kawani ng pamahalaan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, patuloy ang pagproseso ng mga kinakailangang dokumento para sa College Student Subsidy Program para sa mga kabataang Cotabateño. Ayon sa FB post ni Mayor Bruce Matabalaw, aniya sa ngayon hindi pa maaaring maituloy ang release ng subsidy hindi pa maaaring maituloy ang release ng subsidy dahil kinakailangan muna nga makakuha ng exemption o clearance mula sa Commission on Election o COMELEC kalinsunod sa mga umiiral na election-related regulations. Sa kasalukuyan, umiiral ang election period kaugnay ng BARM parliamentary election sa September 14. Ipinaalala rin ng alkalde sa mga benepisyaryo na wala muna silang kailangan gawin sa kasalukuyan habang isinasagawa ang kinakailangang proseso at dokumentasyon. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Bilang panghuling balita na kumpleto na ng Committee on Public Works ng Bangsamoro Transition Authority, Parliament ang siyari ng public hearing sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Region para sa panukalang BTA Bill number 364 o Right of Way Bill. Layon ng konsultasyon na maaring marinig ang saloobin, suwesyon at mga hinaing ng mga residente sa iba't ibang sektor na maaring maapektuhan ng pagpapatupad ng panukalang batas. Kabilang sa mga isinagawang public hearing ang mga lalawigan at lugar na sakop ng BARM, kabilang ang Basilan, Tawi-Tawi, Lanao Sur at SGA. Ang kay Committee on Public Works, Vice Chair Mubsir Aliudin, mahalagang panukalang batas na magbibigay ng malinaw na proseso sa pagkuha o paggamit ng mga pribadong lupain na kinakailangan para sa mga proyekto ng pamahalaan, lalo na sa infrastruktura at ibang proyektong pampubliko. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 8:03 na po ng umaga, mga kasama. Morning muna sa ating mga viewers. Magandang umaga kay Semba Adams. Salam kuya, lagi kami nakikinig araw-araw. Araw noon at ngayon. Morning.
Kala Salamat, ko, salamat. tita pati modto. Mapita, Mula, modto, magabi. Ha? Kung sa pagkain pa ng Radyo 1 breakfast, lunch, at saka dinner. buti na lang wala tayong yung sa midnight snack. Oh. Kasi kung meron lang, In between, meron mga stocks pa yan. Morning, ma'am. ang DXMY ay the best po Salamat, from salamat. Tacurong City. Sukran mga idol. Si Hamid Bintibang ng Talayan, Maguindanao del Sur, Manisan, Jezabel. Good morning din. Samsudin Mamaw sa unda ng Ligawasan SGA Barm. Si Dato Ali M. Abbas ng Tamuntaka, Cotabato City. Good morning. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, yan na po ang kalipunan ng ating balitan ngayon pong umaga ng Thursday, Kamis Saguna, 20 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Sa ngalan po ng ating mga partners sa ating news center, Radyoman Ma'am Daisy Mangol at Radyoman Julie Mapalaw, sa Technical Digital, Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Huwag din po kayong alis mga kasama, susunod na po ang programang DXMY Balita at iba pa. Makakasama ho ninyo dyan si Radyoman Sir Michael Suwan. Kami po ang inyong mga nakasama, Radyoman Erwin Cabilbigan, Radyo Nabsabang. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato.